You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Clap your hands to our God. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Come on. Oh, how beautiful are you, Lord. Sabi mo sa Lord, it's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. Come on, I give you glory, glory. Come on, church, I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. Oh Lord, I give you glory, glory. Jesus, oh how beautiful, one are you, Lord. It's your word, it's your love. Come on, church. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me. Come on, and rescued me. Just a moment there. Set me free. Yeah. I give you glory, glory. Come on, I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, and with a crown of thorns, you became my king forever. Come on, and with a crown of thorns, you became my king forever. Come on, and with a crown of thorns, you became my king forever. Come on, and with a crown of thorns, you became my king forever. And with a crown of thorns, you became my king forever. Just save me, come on, and rescue me. Kung alam mo, nirescue ka ng Lord, just a moment there, you are set free, set me free. Oh, that saved me, Lord, that saved me, and rescued. Just a moment there, oh, set me free. Yeah. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Come on, Jesus. I give you, Lord. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory. Jesus, I give you, Lord. I give you glory. Come on, church. I give you, I give you, Lord. Jesus, I give you glory, glory. Oh, I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, come on, I give you glory, glory. Come on, I give you glory, glory. I give you glory. Jesus.
Hallelujah. Lift His holy name. Lift His holy name up. We sing glory, 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 hallelujah. Lift His holy name up. Church, huwag niyo lang po ako basta tingnan. Hindi po kami nandito para mag-entertain. We are here to worship the living God. Amen? Umaawit ka, sumasayaw ka ngayon sa oras na ito, hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. As we sing, glory, glory, hallelujah. It means ang papuri at pagsamba ay marapat lamang sa Kanya. Amen? Glory, hallelujah. Woo! His holy name up. Come on, lift up your voice. Glory, hallelujah. Lift His holy name. Lift His holy name up. Oh, glory, glory, glory. Glory, hallelujah. Lift His holy name. His holy name up. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Lift His holy name. His holy name up. Come on, church. Sa oras na ito, tayo ay ibibigay natin ang marapat na pagsamba sa Panginoon. Amen. As we declare and say, Lord, we give you praise. Amen. Come on, we give you praise. We give you praise. Come on, we give you praise. We give you praise. We give you praise. Come on, we give you praise. We give you praise. Because He deserves. Because He's worthy. Because He deserves. We give you praise. 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 Glory, hallelujah. We give you praise. We give you praise. This is all the name of We give you praise. We give you praise. glory, hallelujah. We give you praise. We give you praise. This is all the name of oh, we sing the glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, Lord. This is all the name of oh, glory, glory, glory. This is all the name of Church, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon na merong pagpapalakpak sa Lord? Come on! Ibigay mo ang marapat na mapuri sa Panginoon. As we sing, we give Him praise. Hey! We give Him praise. Come on! We give Him praise. We give Him praise. We give Him praise. Come on! We give Him praise. We give Him praise. Church, we give Him praise. We give Him, come on, come on. We give Him praise. Sabi mo sa Panginoon. We give Him praise. We give Him. We give you praise. We give you the glory. We give you the glory. We give you the honor. We give you the honor. We give you the praise. We give you the praise. We give you the worship. We give you the worship. We give Him praise. We give you praise. We give Him praise. We give you praise. We give Him praise. We give you praise. We sabihin mo mga come on. We give you the glory. 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 We give you the honor. 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 We give you the praises. We give you the praises. We give you the honor. We give you praise. 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 Glory, hallelujah. Live His holy name up. Let's sing glory. Glory, hallelujah.
Hallelujah. Lift His holy name up. You're worthy, Lord. You're worthy, Jesus. You deserve praises, Lord. Thank you, Lord. At this moment, mga kapatid, sa patuloy nating pagsamba sa Panginoon, we are not here just a kind of tradition every Sunday, but we are here with reverence, with fear of the Lord. We are here to worship the living God, not just in singing, but in obedience to our God. That's why this morning, as we sing, Lord, you are great. Tunay nga na every situation, chaos, walang makapapantay at hindi mababago ng ating Diyos ay dakila sa lahat. Even our breath, life that we have, it is all came from Him. Oh, we worship. Oh, we worship You. Oh, we praise You, Lord. Oh, we praise You, Lord. Oh, we praise You, our living Lord. That we pray, that we worship, we honor Your name. You are living, Lord. You are the light in our life. You are hope. You gave life. You are love. You bring light to the darkness. You gave hope. You restore every heart that is broken. Great are You, Lord. You gave life. You gave life. You are love. You bring light to the darkness. You gave hope. You restore every heart that is broken. Great are You, Lord. Oh, we sing His grace. Great are You, Lord. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise to You only. Great are You, Lord. Oh, You are great. Great are You, Lord. You gave life. You are love. Come on. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are You, Lord. Great are You, Lord.
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. What we sing, great, great are you, Lord. He's great. All the praises, all the honor, you deserve, Lord. Even our life, it is all came from you, Lord Jesus. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth, and all. Come on, church. Lift up your voice to our living God. It's your grace in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your grace in our lives. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Oh, we sing great are you, Lord. You are loved. You are kept by His goodness and mercy. He is great, great God. And this morning, it is our response of our gratitude, ng pagpapasalamat sa Panginoon, that even your breath, yung hininga na ginagamit mo, ay galing lamang sa nag-iisang dakilang Diyos.
That's why this morning, let's humble ourselves. Patuloy tayong magpakumbaba sa Panginoon. Do not let the arrogance or pride na mag-live sa life sa buhay mo. But let the love and humbleness unto the Lord, reverence sa Panginoon. As we sing all the earth, it is a declaration that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is our Lord. Come on. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Come on. Lahat ng may hininga, magpupuri sa Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Come on. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great! Can you lift up your hands to the Lord right now? Mari bang itaas ang iyong kamay sa Panginoon? All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Dancing on the earth, and all the earth will shout your praise. Lift up your voice. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth, and all the The earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, let's sing all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. great are you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa napakadakilang araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, that you will give us an access, Lord God, para kami ay patuloy na sumamba at magpuri sa iyong banal na harapan. Lord, we give you all the glory. We give you all the praises. Come on. We give you all the worship. We give you all the glory. We give you all the honor. For you deserve it, Lord. For you are great, Lord. For you are great, great God. Patuloy nga, Panginoon, sa oras na ito, kami ay sasamba at magpupuri sa iyong pangalan. Praise God. Meron po akong tanong sa inyo. Yung mga matatanda na adult na, siguro yung mga bata makaka-relate kasi dito. Nung nakaranas po ba tayo noon, nung maliit-liit pa tayo, na nasugatan tayo, nadapa tayo, merong mga magulang at mga tito at tita o kaya kapitbahay na magsasabi, di ba duguan ka na, sasabihin, may lalabas diyang trend. Sino dito nakaranas ng ganong pang-aasar? Siguro lahat tayo, no? Yung paniniwala ba na may lalabas na trend, ikaw naman, nag-iiyak ka, tapos titignan mo, may lalabas kayang trend. Sino nakaranas nun? Diba lahat tayo maaari nakaranas nun, yung mga bata, tinatakot natin, may lalabas diyang trend.
Yung bata, walang kamalay-malay, nag-aantay ng tren. Ganun din tayo nun. Alam niyo po kasi bakit? Yung bata, naniniwala siya doon sa sinabi ng matanda na doon sa sugat niya may lalabas na tren. Yun ang tatatak sa isipan niya, kaya nag-aantay siya ng tren. Nag-guess niyo po? Nung tumanda na sabi niya, hindi naman pala totoo eh. Nananakot lang yun. So, ibig ko sabihin, mga kapatid, yung mga nasasabi na mga mangangaral, ang tanong, pinaniniwalaan din po ba natin yun? Halimbawa, nangangaral kami na si Kristo ay muling babalik. Hindi na tayo yung mga bata, di ba? Meron na tayong pagpapasya sa ating mga sarili. Amen po. Pag sinabi ng isang mangangaral, si Kristo ay muling babalik, paniniwalaan mo kaya? Amen. Dapat paniwalaan mo yun. Ibig sabihin, sa bawat salitang lumalabas sa mga bibig ng isang mensahero o isang mangangaral sa YouTube man yan o live man yan sa personal sa church na ito, ang tanong, paniniwalaan mo ba o hindi? Nasa iyo po ang pagpapasya. Kasi sa pakikinig, mga kapatid, sa pakikinig, nag-uumpisa ang pananampalataya. Sabihin niyo, pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na di nakikita, paniniwala sa mga bagay na darating. Amen. Katulad ng isang bata na paniniwalaan niya na may lalabas doon sa sugat niya na isang tren. Kasi may nagbanggit sa kanya. So, ganun din pala tayo. Nung mga baguhan tayo, nung mga una-una pa lang mga kilala tayo sa Panginoon, merong nagsabi sa atin na merong Kristo na nabuhay dito sa mundo, isang Diyos na nagkatawang tao at nabuhay ng 3 mahigit na taon. Tapos, siya ay namatay para sa ating inako ang ating mga kasalanan. Tapos, siya ay muling nabuhay. Na ibig sabihin nun, muli niya ipaparanas sa atin ang buhay kapag once tayo ay namatay. At muli siyang pumunta doon sa langit. At tayo naman dito na naiwan ng mga Kristiyano at naniniwala sa sinabi niya na siya ay muling babalik, dapat yon ang paniwalaan natin, na muli siyang babalik. Amen. Kaya nga po tayo nagsama-sama kasi meron tayong pananampalataya. Tanungin mo nga muna katabi mo, may pananampalataya ka ba? Kasi ang pag-uusapan natin ay pinamagatang, light up your salvation. Light up your salvation. Dapat magliwanag daw ang ating kaligtasan. Kanina, meron tayong pananampalataya na binabanggit. Ang pananampalataya ay magbubunga ng kaligtasan. Amen po? Naniniwala ba kayo? Ngayon, may maraming mga mangaral. Ang kaligtasan ba ay mawawala? Tapos may mga churches pang magsasabi ng OSAS. Alam niyo OSAS? Na once saved, always saved. Mga ganyan mga aral, no? Ang dami mga controversy sa mga ganyan. Ang itatanong lang naman ng tao sa atin ligtas ka ba talaga? Tunay ka bang ligtas? Tunay bang tinanggap ang Panginoong Jesucristo? Ngayon, kung tunay mo tinanggap ang Jesucristo, meron kang pananampalataya. At ang pananampalataya ay magbubunga ng kaligtasan. So, dapat pala magliwanag ang kaligtasan. So, papaano yun? Ito yung pag-uusapan natin. Papaano magliliwanag ang kaligtasan? Pero bago yun, sabi ng Mateo 5:14, you are the light of the world. Sabihin mo, ikaw ay liwanag. Nagliliwanag po ba yung katabi nyo? Tingnan mo nga muna. Madilim? Paliwanagin. Yan, sabi ng Panginoon sa atin, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Ibig sabihin pala, mga kapatid, ang kaligtasan, o ikaw na tayo ay ligtas, hindi tayo pwedeng nakatago lang. Dapat nagliliwanag. Sabi nga ng una, salvation was never meant to stay hidden. Salvation is not just about being saved. Hindi lang basta ito naligtas ka na, nakakilala ka sa Panginoon Jesucristo. Kundi para ito ay ikaw ay magliwanag. Kanina pa tayo nagsasalita ng about liwanag. Ano pa talaga ang liwanag, mga kapatid? Diba? Sa mga nakatalakay natin ng mga linggo. Ang Greek word ng light is or. Sabihin niyo ulit, or.
Ano mo ba ibig sabihin ng OHR? Ibig sabihin nito, yung hope, yung knowledge, yung joy. Ibig sabihin, kapag ikaw pala isang Kristiyano, kailangan nagbibigay ka ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Kapag ikaw pala ay isang Kristiyano at tumanggap sa Panginoon Kristo, saved na. Ikaw pala ay magbibigay ng joy, ng kaligayahan. Nandiyan ba kayo? O, tignan mo nga ulit yung katabi mo. Yan ba ay nakakaligaya ba o nakakainis? Talaga yun, no? Nakakainis po, opo. Dahil dapat tayo ay nagliliwanag. Dapat tayo ay nagbibigay ng pag-asa, ng joy, ng understanding, ng knowledge. Kasi ang Panginoong Jesucristo nga, siya ang ilaw din ng mundo. Siya ang pinanggalingan ng liwanag ng lahat. Diretso pa tayo. Sa Philippians, sabi, so that you may be blameless and pure, children of God, without fault in a crooked and perverse generation, in which you shine as lights in the world. Mga kapatid, nasa mundo po tayo. Tama po ba? Wala pa tayo sa langit, nasa mundo pa tayo. So, ibig sabihin pala, ang isang nakakilala sa Panginoon dapat nagliliwanag. So, paano mangyayari yon? Hindi ikaw ang nagbibigay ng kaguluhan sa mga kabarkada mo, hindi sa mga kaibigan mo, hindi ikaw yung nagbigay ng kaguluhan doon sa tahanan mo. Ikaw mismo ang siyang joy, ngiti, pag-asa, liwanag. Mga magulang, nung maliliit po ba ang inyong mga anak? Nung sila ay naisilang sa mundong ito. Ako po may 2 anak. Di ba tuwang-tuwa tayo? Parang sila yung liwanag ng tahanan. Oh, wow, meron kaming baby. Siya yung siya yung... Ay, nung lumaki na mga nanay tatay, kamusta? Ang sakit ng ulo ko! Bakit nasaway ako ng saway? Yan o. Gumaganda ba araw niyo? Yeah, regalo po sa atin yan ng Panginoon, yung mga anak. Kayo po mga kabataan, regalo kayo ng Panginoon sa inyong mga magulang, ha? Huwag niyo silang palulungkotin, dapat kayo nagbibigay ng joy. Amen! Diyan ba kayo? Para kayo niya. Kasi shine as light in the world. Sabi pa rito, but you are chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Ganito pala. Pag nakakilala tayo sa Panginoon, ito yung mangyayari. Tayo ay piniling lipi, tayo ay parang, sabi dyan, ano ba royal priesthood? Punong pari. Punong pari. Tapos, a holy nation, banal na bansa, at people for His own possession. Sa Kanya ka lang. Sabihin mo sa iyong katabi, sa Kanya ka lang. That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of the darkness. Dati tayo nakasinasa dilim. Kinuha niya tayo patungo saan? Sa liwanag. Naniniwala po ba kayo doon? Nagsasalita ako dito. Sana po maintindihan po natin. Medyo mabilis, pero dapat nating namnamin. Amen po. Kasi nung ako ay bago pa lang makakilala sa Panginoong Jesucristo, marami din ako mga katanungan. Bakit ganito? Bakit ganito? Ano ba to? Ano ba to? Pero habang tumatagal, nung pinapakilala sa atin ng mga leader natin yung Bible, nagba-Bible study tayo, ay unti-unti naiintindihan natin yung si Kristo na kung ano ba talaga yung purpose niya sa atin. Tapos naiintindihan natin, ano ba talaga ang layunin ng buhay? Ano ba talaga ang layunin ng liwanag? Kasi sasabihin, si Kristo ang liwanag. Ano naman? Ano naman ngayon? Ibig sabihin po mga kapatid, kung naniniwala tayo sa liwanag, nagsabi ng Panginoon sa atin, ikaw din ay liwanag, tayo din ay liwanag. So ibig sabihin, dapat nag-reflect sa atin si Kristo. Amen po? Hindi lang basta nakakilala sa Panginoon, kundi dapat nagliliwanag. Again, salvation is personal. Naniniwala kayo dito? Amen. Salvation is personal, but its impact is public. Nahayag po ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kapag nakakilala tayo sa Panginoon, hindi ba? Tayo ay pupunta sa Bible study, di ba? Pupunta tayo sa mga simbahan. O dito, sa simbahan na inyong pinupuntahan. Meron po bang nanukso dati sa inyo nung kayo ay pumunta sa simbahan?
Mga kaibigan, ay, nag-church ka pala? Ang sinasabi natin? Uy, Christian ka pala? Anong sasabihin natin? Hindi, joke lang yun. Hindi, ano lang yun? First time lang yun? First time lang. Ganun ba yun? Yes, ang salvation nga po ay hindi siya pang isang araw lang. Amen po? Kundi, kailangan i-work out, mapagdadaanan natin yun. Pero dapat tayo mga Kristiyano, hindi tayo nahihiya na sabihin natin tayo ay Kristiyano. Amen po? Yung ibang mga bansa nga, pinipersecute na dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa kanilang faith. Anong persecution? Pinapatay dahil sila ay Kristiyano. Tayo po ba sa bansang Pilipinas, hindi pa naman pinagbabawal ang pagiging Kristiyano? Pero, what if dumating yung pagkakataon na ganon? Sa isang bansa na katulad nito ay pagbawal ang pagbabasa ng Biblia, ang pagtawag at pagkilala sa atin na tayo ay Kristiyano. Ipaglalaban mo ba? Hanggang kamatayan. Kasi si Kristo, pinaglaban ka hanggang kamatayan. Baka pagdating, pag tinanong ng hurado, ikaw ba'y Kristiyano? Malaman. Malaman po. Dami tayong excuses. Sa mga kaibigan natin, tinatanong lang tayo, Kristiyano ka pala? Kristiyano ka ba? May nakikita kasi sila sa iyo ng mga pagbabago kapag ikaw ay tinatanong. Amen po? Hindi ka ba natutuwa noon na merong nakikita sa iyo na pagbabago ang mga kaibigan mo, ang mga magulang mo, pinapayagan ka na mag-church kasi all goods ka doon sa bahay nyo, mga ganyan. Again, salvation is personal but its impact is public. Sabi niya, sa pangalawa, your light comes from Christ. Ang liwanag natin ay nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Sabi, when Jesus spoke again to the people, He said, si Jesus Cristo I am the light of the world, sa dawang liwanag. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ngayon, meron na tayong liwanag, mga kapatid. Dala-dala na natin ang liwanag. Pahalagahan po natin ang liwanag kasi nanggaling kay Kristo ang liwanag. Ito pa. Sabi diyan, we don't produce light, we reflect it. Nasasalamin lang natin ang liwanag na galing kay Kristo patungo sa atin na siyang makikita ng mga tao. Nakikits po? Again, ang tanong, ano ba ang dala mo? Liwanag ba o kadiliman? Ikaw lamang po ang makakapagsagot nun. Sabi ng 2 Corinthians, for God who said, let light shine of darkness, may this light shine in our hearts, to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of, kanino daw? Christ. Kasi nga, kung naaalala nyo din naman yung unang pag-develop ng mundo, nakita ng Panginoon na yung mundo ay void. Yung mundo ay madilim. Kaya nga sabi niya, let there be light. Ibig sabihin, pwede pala maging symbolism din sa atin. Na once na ang pamilya mo o ang bahay nyo sobrang dilim, magulo, puro kaguluhan, pag sinabi ng Panginoon, let there be light, ikaw na nakakilala sa Panginoon, ikaw na Kristiyano, dapat ikaw yung magsimula ng liwanag. Ikaw yung dinala dun sa bahay, ikaw yung nandoon, dapat ikaw nagliliwanag, hindi ikaw yung kakikitaan ng dilim. Kasi dati ka nang nasa dilim, dati na tayo nasa dilim, alam mo yung pakiramdam na nasa dilim. Gets? Alam mo yung pakiramdam na may kaguluhan. Alam mo yung pakiramdam na nandun sa sadlak, sa problema, sa gulo, sa sadness. Ngayon, nilagay ka ng Panginoon sa liwanag nang sa ganun maging halimbawa ka, ma-reflect mo ang liwanag na galing kay Kristo, na magbibigay ka ngayon ng liwanag sa tahanan nyo, dapat ikaw yung maging halimbawa at magandang example ng isang liwanag. Sa pamilya niyo pa lang dapat nagsisimula. Ang tanong is, kamusta kayo sa tahanan nyo? Kamusta kayo sa bahay nyo? Ano ang nakikita ng kasama nyo sa bahay ninyo, mga kapatid? At pa ang sabi ng Panginoon, in Him was life, kay Jesus Christ, nasa kanyang buhay, and the life was the light of men.
Kaya nga, paulit-ulit natin binabasa yung salitang light kasi ang pagiging Kristiyano po, Panginoon, ay dapat nagliliwanag. Nagliliwanag. Kasi without Christ, we don't glow. We fade. Ayaw naman natin siguro mangyari na yung ating liwanag ay ma-fade. Yung alam niyo, nakakita na kayo ng liwanag na unti-unti namamatay. Imagine that. Yung baga parang yun, yung isang Kristiyano na ay, nawawala na ng liwanag, nawawala ng sigla, nawawala na ng apoy, nawawala ng kaligayahan, nawawala na ng pag-asa. Maaari ba yun? Isang Kristiyano na mawawala ng pag-asa? Eh sabi nga ng Panginoon, huwag kang mawala ng pag-asa. So dapat meron tayong pinangahawakan mga kapatid. Kailangan natin magliwanag. So, kung mape-fade tayo, kung meron tayong pagkakataon sa buhay natin na parang mag-i-indap-indap na, ano pang pwedeng gawin natin? I-fuel natin. Lagyan natin ng gatong. Sabihin nyo, gatong. Di ba isang gasera, kung nakaranas na kayong maggasera, di ba gas yun, tapos may apoy sa ibabaw. Kapag nawawalan na siya ng gas, anong gagawin? Susuplayan ng gas. So, tayo din naman po mga kapatid, para tayong isang lampara, ako saan, kailangan lagyan ng gas. O kaya kung ikaw ay isang chimney, kailangan ikaw ay lagyan ng gatong para lalo ka mag-alab. Sabi pa ng a lamp that is easily maintained will burn out. Talaga makakaranas tayo ng burnout. Ano yung burnout? Kapag kapagod. Ba't ganon? Na-attend naman ako ng Sunday, pero parang wala nangyayari. Burnout. Bakit ganon? Nag-aaral naman kami ng Biblia. Ba't parang hindi ko maintindihan? Burnout. So, kailangan mo kasi ng gatong. Sabi pa, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, ang nasalita po dyan si Pablo, dahil nasa kulungan siya, sinusulatan niya yung Philippians. Sabi pa dyan, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi niyo, work out. Kung ang mga kalalakihan nga nag-workout, o sa mga babae naman, may nag-workout din naman, para yung muscle natin ma-build. Ganon din naman ang pananampalataya, kailangan ma-work out. Sabi mo sa iyong katabi, workout din. Siguro nakaka-relate kayo, kapag ang katawan nyo din naman pag walang galaw, walang workout, 2 days, 3 days, ano mangyayari? Para bang pagod na pagod ka, wala ka namang ginawa. Pagod na pagod, antok na antok, tapos yung tataba. Mga ganon, tataba. Kasi walang workout, hindi nabibuild yung muscle. Ang nabibuild ay taba. Hindi ko po kayo pinaparinggan, ha? Ako po yun. Yan. May kasunod po kasi yan mga kapatid, kaya may quit eh. Sabi ng Tagalog, kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang iyong kaligtasan. Ang kasunod niyan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo. Sino daw ang nagbibigay? Ano daw ang binibigay? Ito yung binibigay niya. Nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Kung alam natin ang kanyang kalooban at gusto niyang gawin natin dito sa mundo, hingiin natin sa Panginoon ang pagnanasa at kakayahan. Amen po? Kanina tinutukoy natin gatong, fuel. Kailangan pala nasa kanya rin yung source ng ating kaalaman patungkol dito sa binabanggit natin na gawin yung kanyang kalooban. Iba-iba po tayo ng task mga kapatid. Iba-iba po tayo ng tungkulin. At sa lahat ng mga Kristiyano, ako naniniwala, lahat ng mga Kristiyano, yung totoong tumanggap sa Panginoon, meron tungkulin yan na gagampanan. Amen po? Kahit sa loob ng tahanan, kahit sa church, kahit dyan sa school, kahit sa trabaho, meron tayong gagampanan. Ikaw na at ang Panginoon na mag-uusap noon. So, ang tinutukoy ko lamang po dito mga kapatid, yes, i-work out natin yung ating kaligtasan, pero
Kahit ang mga bodybuilders, napapagod din yan at kailangan magpahinga. O tapos din, kahit nagugutom din yan, kailangan may source din yung kanyang katawan. So ganun din ang ating espiritu. Kailangan meron ding source, meron ding supply na magawa natin yung kalooban ng Ama. Not working for salvation, but living it out. Pamuhayan din natin mga kapatid ang ating kaligtasan. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Malinaw naman po mga kapatid din ng ilaw ang siyang lampara sa ating lakbayin. Napakahalaga po ng lampara nung unang panahon kasi wala pa ng kuryente, wala pa ng mga solar na bulb na para ba pag magkakam ka, andali na lang kasi andyan na yung liwanag. Noon, kailangan mo talaga ng sulo at apoy. Yun ang kailang ilaw at lampara din. May naka-invento na pala ng lampara dati. At kapag naubusan sila ng lampara sa gitna ng kanilang paglalakbay, ay kawawa naman. Hindi na sila makakarating. Mabagal na sila makarating sa paroroonan nila. Kasi hindi nila kita yung paligid. Hindi nila kita yung kanilang mga dadaanan. So, ganoon din po sa spiritual mga kapatid. Kapag tayo ay nababurnout, kapag tayo ay nawawala na ng ilaw, hindap-hindap na, nalilito ka na. Nandun na yung confusion. Hindi mo na alam kung saan ka uunahin ng pagbabasa ng Biblia kasi nga nalilito ka na. Ano ba gagawin ko, Lord? Parang gano'n na lang, tatanungin mo na lang siya. Ang sasagot lang naman sa iyo ng Panginoon humingi ka. Humingi ka ng kakayahan at pagnanasa na maisagawa ang kalooban niya. Amen po? Kasi hindi naman natin talaga kaya. Tatama rin naman talaga tayo magbasa ng Bible. Tatama rin tayo mag-pray. May dumadating sa puntong ganun. Kahit sabihin natin 20 years na sa church, kahit sabihin natin matatagal na sa loob ng church, may pagkakataon talagang nakakatamad. Ba't may ganun? Sa palagay nyo, bakit nga may ganun? Kasi nga, ang dating sa atin, yung routine, ganun na lang, paulit-ulit na lang. Pag Sunday, gano'n na lang din, maliligo, magbibihis, pupunta sa church, tapos after ng sermon, ay awitan muna pala, tapos sermon, tapos pagkatapos ng sermon, uuwi na. Tapos, ano na lang, kung ano na ginagawa mo sa bahay, yun na lang din yun. Minsan kinakatamaran na lang din natin talaga yung about sa spiritual. Kung ang katawan natin, sige ang kain, masarap kasi kumain Sino ito naniniwala, masarap kumain? Amen! Masarap kumain. Mamaya kakain kayo, di ba? Mga niluto ng mga nanay, tatay nyo. Masarap kumain, ginugutom no? Pero ang spiritual talaga natin, kailangan din pakainin Nang sa ganun lumakas. Amen po. Nang gano'n di tayo magsawa sa kung ano ang tinutukoy pagdating sa spiritual. Bible study, huwag mong kasawaan yan. Umatin ka, kahit napapagod ka, kahit tinatamlay ka, kahit nakakatamad, wala ka nang kausap doon. Umatin ka pa rin. Who knows, di ba? Ang Diyos pa rin nakakaalam kung kailan ka sisigla at magawa mo ang dapat. Ang hirap kasi, may mga churches na ganito. Bago pala makakilala, pinipressure na. O dapat po, kung ano ka, humayo ka, mag-gano ka doon. Ikaw ay ilaw, di ba? Pumunta ka doon sa mga bahay-bahay, magpahayag ka. Nakaka-pressure yun. Tama? So kailangan kung baga sabi ng Bible, magsimula sa baby. Baby. Ang baby, hindi mo naman pinapatakbo agad iinom pa yun ng gatas, maganyan, naalagaan mo pa yan, tapos hanggang sa lumalaki na. Yon ang process. Sabihin niyo, process. Ang salvation po, may process din mga kapatid. Sumunod lang tayo sa process. Hindi mo basta sabihin na, ligtas ka na? Ligtas ka na ba? O, hayo! May kanya-kanya tayo ng task. May kanya-kanya tayo ng gift. Amen po. Kaya huwag ka mape-pressure. Sabi mo sa'yo katabi, huwag ka ma-pressure. Huwag ka ma-pressure na ikaw ay isang Kristiyano. Huwag ka ma-pressure na ikaw ay isang follower of Christ. Huwag ka ma-pressure mga kapatid kasi ginawa ng Panginoon na dalhin ka sa liwanag na dati ka nasa kadiliman, dinala ka sa liwanag kasi may purpose ka. May layunin ka. Alamin mo lang kung ano ang layunin mo. Halimbawa ng isang layunin. Ang isang kabataan, kailangan maging magandang halimbawa siya sa tahanan.
Hindi siya sakit ng ulo ng kanilang mga magulang. Layunin na yun ng buhay. Amen. Tapos, ang isang layunin ng isang mag-aaral. Anong purpose ng isang mag-aaral? Matuto, mag-aral. Amen po. Ang isang mga magulang. Anong layunin ng magulang? Alagaan ang kanilang mga anak sa maayos na paraan. Amen po. At ipakilala si Kristo. Yan ang tanging pamana lang ng ating iiwan sa kanila. Amen po. Wala naman tayong milyones eh. Meron ba dyan? Pengen naman. Baka naman. Ang talagang pamana lang natin sa kanila, yan, pagkatakot sa Diyos. Ito pa, diretso na tayo. But you will receive power. Sino ito gusto ng power? Sabi but you will receive power. Kili-kili power? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Aba, anong klase kaya power to? Nangarap tayo, dami nating power na iniisip eh. Ano kaya power yan? And you will be my witnesses. Ayun pala. And you will be witnesses in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and to the end of the earth. Ano po yung kuya? Pupunta kami sa Jerusalem? Pupunta kami sa Judea? Hindi, sa spiritual niya, ganyan. Jerusalem, malapit muna. Judea, konting layo. Yung Samaria, konting layo pa. Yung end of the earth, dulo na yon. Ano ibig sabihin nun? Unahin mo pamilya mo. Sabi mo sa'yo katabi, unahin mo pamilya mo. Maging witness ka, ibig sabihin pakilala mo ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Maliit pa lang, turuan mo ng manalangin, turuan mo ng makinig ng salita ng Diyos, turuan mo ng makilahok sa mga gawain. Nang sa ganun, hindi na siya maging sakit ng ulo pagdating ng panahon. Amen po. O sunod, Judea, mga kaibigan mo, dapat ikaw maging witness sa kaibigan. Hindi ikaw yung namumuna sa kalokohan. May mga ganun talaga eh. May mga namumuna sa kalokohan. Pero isang Kristiyano, hindi dapat, mga kapatid. Samaria, ayan. Samaria naman, sa mga kapitbahay ninyo. Kamusta kayo sa mga kapitbahay ninyo? Ayan. Kanya nagkukwento si Daddy, si Pastor. Sabi niya, minsan, may pagkakataon talaga na yung mapayuko na lang siya eh. Sasabihin, ikaw ba yung pastor niya, no? Yung pala, mayroong mga issue. Kaya si Pastor, hindi na, naliyuko na lang. Hindi na maipagmalaki. Kamusta kayo sa mga kapitbahay niyo? Sana po maging magandang halimbawa tayo sa kapitbahay. Marami kayong ulam, sobra-sobra. Ipamahagi mo yung mga ulam, hindi panisa. Yung bago luto. Yung pamigay mo dyan, kapitbahay nyo. Yan. Tapos pag may mga birthday yan, maghanda kayo, pamigay nyo sa kapitbahay. Doon sa amin, sa De La Paz, nakakatawa doon, kung magtitisimony nga sila nanay tatay dito eh. Alam mo yun, kahit nasa magkakatabi kasi kami noon, nabibigay ng mga ulam-ulam. Tapos, pagdating doon, wala na yung mga kapitbahay namin, nasa malalayo, nasa Santa Rosa, yung iba. Pumupunta pa rin sa amin para magbigay ng ulam. Nakakatawa. Nakakatawa kasi nga nasimulan na may magandang halimbawa. Amen po. Pagka imagine ninyo, pag gising mo sa umaga, magpaparinig ka. Ano ba yan? Ang kalat nyo? Ano ang mangyayari? Paglipas ng panahon, ganun din nyo, magpaparinig din yun. Nagets niyo po? Kamusta kayo sa inyong mga kapitbahay? Huwag nyo uunahin yung malayo. Ayun yung end of the earth. Huwag nyo unahin nyo yung pamilya nyo muna, tapos kaibigan nyo, tapos kapitbahay nyo, tapos yun na, end of the earth. Sa kayo punta. Antarctica po, kuya. Isang walang tao. Okay, sabi dyan, ano kailangan natin? Fuel, word, prayer, obedience, fellowship, Holy Spirit. Napakadali naman po natin yan gawin, mga kapatid. Salita ng Diyos, magbasa ka, prayer, manalangin ka, obedience, sumunod tayo. Tapos fellowship with others, kailangan yun mga kapatid. Sa ganun kasi magpalakasan tayo. Sabi nga ng Bible, magmalasakitan, hindi saktan. Ano sabi ng Bible? Magmalasakitan, wag saktan po mga kapatid ha. Sakit ng puso ko, na-break up ako. Kaya nasaktan ako niya. Hindi na ako attend. Wala akong kausap. And then, Holy Spirit, yan yung fuel na napaka-importante din mga kapatid. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas at baga, alab sa ating pananampalataya. Next, light is meant to influence darkness.
Light is meant to influence darkness. Hindi ang darkness ang mag-iimpluwensya sa liwanag kasi mga maraming Kristiyano, mga kapatid. Sila ang nai-impluwensya ng mundo. Social media, any platform sa social media, yes. Tapos ano pa? Nai-impluwensya sila ng mga kanilang mga barkada. Nakakalungkot nga pagka isang Kristiyano, yes, umaatid dito sa church, nagba-Bible study, yes, minsan ginagamit na ng Panginoon sa kanyang ministry, pero kapag na-impluwensya ng barkada, nawawala na. Mas inuuna ang barkada kaysa sa Diyos. Mas inuuna ang pakikipagbarkada kaysa sa salita ng Diyos. Yes, pwede ka naman po mga kapatid makipag-kaibigan. Pero yung sumama sa kanila doon sa dark, sa dilim, yun ay hindi pwede. Kasi ikaw ay liwanag eh. Dapat ikaw nagliliwanag. Kapag sumama ka sa dilim, wala na. May indap yung liwanag mo at hindi ka nila madadala sa dilim. Ano pa? Light doesn't fight darkness. Hindi mo rin kailangan kalabanin ng dilim. Sabi diyan, kailangan lang siyang makita. It simply shows up. Nakikita siya sa dilim. Imagine niyo na lang yan, mga kapatid. Ibig sabihin, kailangan po talaga na tayo ay nagliliwanag. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Sa punto pala na kapag tayo ay nakikita ng ating mga kasama sa bahay, sa eskwela, sa trabaho, sa kaibigan, na nagliliwanag tayo at yung pakikisama po natin ay kakaiba at ibig sabihin maka-Diyos na pakikisama. Ang malulugod ay ang Ama na nasa langit. Amen po. Anong mangyayari kapag natuwa ang Ama sa langit? Okay, babawan natin ng konti. Tayo mga anak, pag pinaligayan natin ang ating mga magulang, tayo mga magulang, ano ang pwede nating gawin sa mga kabataan na good? Hindi ba mag-iisip tayo ng para bang reward? Mag-iisip tayo ng para bagang, kailangan tumbasan ko yung kanyang kabutihan. Ganon din ang Ama sa langit. Kapag natuwa ang Ama sa langit, ano kaya ang pwede niyang gawin sa iyo? Amen po? Pero hindi naman tayo after doon. Hindi tayo yung nakatingin lang doon. Nakatingin tayo sa kung ano ang pwede natin gawin sa journey nating pananampalataya. Kamusta ka bilang isang Kristiyano? For you were once darkness, but now you are the light in the Lord. Again, you are the light in the Lord. Live as children of light. Kailangan lagi talaga tayong magliwanag. Ulitin ko lang po ang ibig sabihin ng liwanag, yung nagbibigay ng joy, ng hope, amen? Ng knowledge. Dapat yon ang maging silbi natin. Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Alam mo nakakatawa dito. Kapag pala nagagawa natin yung task na ibinigay sa atin ng Panginoon, which is yung madala natin yung mga pamilya natin sa Kanya, kay Kristo, o kaya yung mga kaibigan natin ay maadala kay Kristo, ano nangyayari? Sabi ng Daniel, para tayong nagliliwanag na bituin sa kalangitan. Na pagka parang titingalain at pagka parang, uy, wow, ayos to ganda ng star na yon. Sino dito may favorite star sa langit? Pag tumitingin sa langit, di ba? Anong star meron kayo doon sa langit? Nung kabataan ko din, meron din ako tinatanglawan na star. Sino ba star mo? Yung crush mo? Yung star sa langit, pag mamasdan mo yon, pagka parang hindi ka mananawang pagmasdan So ganun din pala sabi ng Daniel. Kapag tayo ay nagdadala, no? Nagdadala ng mga kamag-anak natin, kaibigan natin sa Panginoon, para tayong
Isang bituin, nagniningning sa kalangitan. At yung pagniningning niya, mga kapatid, hindi nagmamaliw. Sabi doon, shine like the stars forever. Hindi nawawala. The world doesn't need louder Christian. It need brighter one. Kahit sabihin na ako, Kristiyano ako. Ay, nakakalungkot nga dito sa social media. Kasi, di ba, ano na ngayon, sa Facebook o sa YouTube, marami ng mga influencer na sila daw ay Kristiyano. Sila ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Pero, alam mo yun, lumalagay sila sa alanganin. Compromising ika. Nagpapara bang, ano bang mas maganda? Ang ma-please mo si God o ang ma-please mo ang tao? Kasi ang ayaw nila, may magalit sa kanila. Kaya ang gagawin, alam mo yun, yung sasabihin nila, lalagyan nila ng, parang candy coated. Yung truth nasa loob. Pero lalagyan nila ng candy coated. Ibig sabihin, parang palalabasin na, magaang. Mga kapatid, pag totoo, masasaktan ng tao pag totoo. Amen? Amen. Sabihin mo nang dapat mo sabihin, huwag mo nang paligoy-ligoyin pa. Kahit ano naman sabihin sabihin mo sa kanilang kahit anong paraan at magandang paraan, kapag sila nasaktan, iba ang tingin nila sa iyo. Amen po. Pero kapag dumating sa punto na ma-enlighten sila, tama pala si sister, ay tama pala si brother. Oo nga, babalik ako sa Panginoon. Yun. Di good. Amen po. Yan. Kaya nga sabi, don't cover your light. Don't cover the light. Huwag mong takpan ang liwanag. No one lights a lamp and puts it under a basket. Instead, everyone who lights a lamp, put it in a lampstand, then its light shine over everyone in the house. Matagal na natin ito napapakinggan na kailangan ng liwanag na ilalagay sa ibabaw. Hindi siya nilalagay sa basket o sa ilalim na tinatago lang. Kailangan ipakita, kailangan makita. Iba pala iba pala ibig sabihin ng pagyayabang na ikaw ay Kristiyano kaysa doon sa hindi ka nga nagsasalita pero makita ka lang nila. Pagka parang, may liwanag, may pag-asa, may kasiyahan, may kagalakan. Amen po. Amen. Sa palagay mo, ano kaya ang dating sa'yo kapag nakikita ka ng iba? Ayokong makikita yung malas yan. Pag nakikita ko yan, parang minamalas ako sa buong araw na to. Umaga na, naniniwala ko ba kayo sa malas, Berte? Meron kasi ako dati kasi totoo naman to nataya ako sa wedding, nataya ako sa loto. Parang isiman, gusto ko yumaman agad Kasi hindi nga Di dati kasi, nangyayari may wedding dati, no? Nakakita na kayo yung bata na may, kumbaga 11 siya, 5'6" ang tawag namin. Yung may sobrang daliri. Ang gagawin namin doon, sige, ituro mo nga. Pag nakikita namin siya, pag nakita ko siya, ituturo niya yung number, turo mo nga to. Gagamit niya yung mga control dito, Turo mo nga to. Hindi na itatayaan ko. Naniniwala ako doon pag nakikita ko siya, aswerte to. Turo mo nga. Dati yun mga kapatid Kayo po, sa palagay nyo kaya, pag nakikita kayo ng ibang tao, ano ang nakikita? May tago, andyan na siya. Nabasa ba tayo? Ayan. Things that dim our salvation light. Ito yung nagpapalabo ng ating liwanag. Takot. Mga kapatid, kung ang takot ang iiral sa atin, wala. Hindi tayo makakapag-share kasi takot kayo. Compromise. Nako-compromise na. Sabihin dito, Kristiyano ka. Pagdating sa ibang lugar, hindi ka na Kristiyano. Kompromiso. Hindi mo talaga magagawa mag-share kapag ganun. At lalo kapag gumagawa tayo ng kasalanan, namumuhay tayo sa kasalanan, hindi tayo makakapag-share. At syempre, malamang hindi tayo makakapag-share kapag tahimik tayo. Silence Amen po.
The night is almost gone, and the day is near. Therefore, let's rid ourselves of the deeds of darkness and put on the armor of light. Wow, meron pala tayong armor ng liwanag. Isuot daw natin mga kapatid. At kung maaalala niyo po sa Efeso, ang sabi doon sa Efeso, put on the helmet of salvation. Helmet of what? Salvation. Ang ating pinag-aaralan, salvation. Yung salvation, kailangan daw natin isuot. Bakit? Ba't kailangan nun? Ba't sa ulo? Assignment. Search po natin yun. Yun, kailangan daw isuot natin yun. Ito pa, you are all children of the light. Naniniwala kayo sa Bible, amen? Naniniwala kayo sa sinabi niya, you are all children of light. Amen. And the children of the day, we do not belong to the night or to the darkness. Kanino tayo belong? Sa light. Sino ang light? Si Kristo. Amen po. Anong goal natin? Lead others to the light. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Shining is not about attention. It's about direction. Napakahalaga po na meron tayong direksyon. Kaya nga malino po dapat na sa ating pananampalataya ay kumikilos ang ating espiritu, kaugnay ng kanyang espiritu, nang sa ganon mamunga ito ng salvation, ng kaligtasan, na siyang iiral naman para makagawa tayo ng mabubuting gawa. Naintindihan po? Amen. Yon ang may direksyon. Pag walang direksyon, confusion na. Ibig sabihin, magulo na. Hindi mo alam ba kung kakanan ka o kakaliwa ka. Wala nang direksyon eh. Okay po? At pagkaliwanag natin, hindi basta, uy, maliwanag ako, pagmasdan niyo ako, hindi ganon. Hindi tayo kumukuha ng atensyon. Amen po. Ano ang tawag doon? Pagka gusto ng atensyon, kulang sa pansin. Pansin. Kulang sa pansin. Ayan. Ang hirap ng maging ganon, kulang sa pansin. Ano pa? But the path of the righteous is like the shining light that shine more and more unto the perfect day. Wow! Talaga namang gusto ng Panginoon, magliwanag ka forever. Sana gustuhin mo rin yun. Amen po. Yung hindi ngayong Sunday, liwanag ka. Pagdating ng Wednesday, lumipas ng Monday, Tuesday, Wednesday, 12 ka na. Isa ka ng asong lobo. Aswang pala. Hindi ganun. Dapat Sunday to Sunday, dapat nagliliwanag ka. Amen po. Bakit kasi? Dadaan ng Monday, Tuesday, Wednesday, di ba? Ang tagal. 6 days ang pagitan. Sa 6 days na yun, marami mangyayari. Aawayin ka ng katrabaho mo, kaklase mo, kaibigan mo. Diyan na yung mga problema darating sa'yo. Anong mangyayari? Kaya nga Wednesday, hubarin ko muna, Lord. Hubarin ko muna yung yung pag-Kristiyano ko, nagagalit ako eh. Pagdating ng Sabado, ano ka na? Isuot ko na ulit yung pagka-Kristiyano ko. Ano yun? Mahirap po yun ganun. Sabi kasi, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Sana po naiintindihan natin ang mensahe, mga kapatid. Amen. Ang dami ko sinabi, pero ang punto lang. joke lang. Ang dami natin pinag-aralan, pero ang punto lang talaga ng Bible, magliwanag ka. Sabi mo siya katabi, magliwanag ka. Huwag kang galit. Nagpapaliwanag lang ako. Kang galit. Meron lang. Nakakatawa yung mga bata, alive na alive. Hindi sila natutulog. Amen. Wala po akong pinarinigan, wala akong tulog. Salamat po sa Panginoon kasi alam mo yun, napakabuti niya at napakasagana ng biyaya niya. Kasi binibigyan na tayo ng halimbawa. Sunday pa lang ngayon, bukas Monday na. Anong mangyayari kayo? Masayo? Hindi natin alam eh. Amen po. Alam mo, darating sa'yo mga pagsubok din eh. Sino dito walang pagsubok? Sa huling pananalita ko, ganito. Di ko po mamatay ha, tatapusin ko lang. Tayo ay parang isang puno. Ang gusto ng Panginoon mamunga, tama? Mamunga. Ang bunga,
Hindi yan basta lilitaw na, uy, may bunga na agad. May proseso. May bulaklak pa yan, usbong. Tama ba? At ang bulaklak, hindi yan matigas. Malambot yan. Dadaan ng ulan, dadaan ng malakas na hangin, dadaanan ng bagyo, bago mabuo ang isang bunga. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, tumibay ka lang. Yung bulaklak na nasa iyo, uusbong yan. At kailangan mo panatilihin kahit dumaan ng ulan, kahit dumaan ng maraming problema at pagsubok. At in the end din naman, yung bulaklak na meron ka, magbubunga. Amen po? Huwag ka lang mawalan ng pag-asa, magkaroon ka lang ng liwanag. At magliwanag ka rin. Papuri sa Diyos at sa punto na ito, sa oras na ito, tawagin ko po si Pastor Amado. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayun. Light up your salvation. Maraming mananampalataya ang nasa critical na kondisyon ng buhay. Sabi nila mananampalataya sila pero nasa dilim ang buhay, nasa problema, nasa pagsubok. So kailangan liwanag. Amen ba? Kalapitin niyo yung katabi niyo. Dapat may liwanag ka. Kahit anong pagdaanan ng buhay mo ngayon, dapat may liwanag ka. Kahit anong problema meron ka, dapat nagliliwanag ka. Amen. Kahit ano pa maging sitwasyon ng buhay mo, dapat makita sa iyo si Kristo. Si Kristo yung pinanggagalingan ng ating liwanag. Wala tayong source ng liwanag kundi siya lang. At gaya ng itinuro kanina, yung mga sources ng fuel, dapat Word of God, prayer, obedience, fellowship, amen ba? And Holy Spirit. Dapat meron kayo. Amen po ba? Nang sa ganon, makapagpatuloy tayo sa pananampalataya sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan. Kagaya ngayon, nagsisimula na yung labanan sa Middle East na pinangungunahan ng Amerika. Masaya tayo dito sa Pilipinas kasi medyo malayo tayo sa Amerika, pero e-epekto po yan sa ekonomiya. E-epekto yan sa mga susunod na araw at mararamdaman natin yung epekto niyan sa ayaw at sa gusto natin. Pero meron tayong pananampalataya sa Panginoon, meron tayong liwanag, at panghawakan natin yung pangako ng Panginoon na hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Amen po ba? Kaya po, sa buhay pananampalataya, na meron ang bawat isa sa inyo, kabataan, magulang, kinakailangan magliwanag, kinakailangan na ikaw ay makita ng lahat. No? Makita ng kapitbahay mo na Christian ka talaga, hindi sa church lang. Baka mamaya Christian lang sa church, pagdating sa labas ay hoodlum pala. Amen po ba? So, yun po yung message ng Panginoon sa atin sa umagang ito.